Nasa sulok ng butik si Luis habang tahimik na nakamasid. Suot ang itim na hoodie jacket, black pants, black cap, and face mask ay hindi siya makikilala ng dalawa. Brixton, what is the meaning of this? Ang sabi mo sa akin ay may bibilhin lang tayo. Ano to? Hawak ni Emma ang isang wedding dress na pinapasukat rito ng lalaki. Nagpipigil sa galit na inilibot ni Brixton ang tingin sa paligid bago ibinaling kay Emma ang tingin. Huwag mo ko ipahiya rito, Abby. I told you, huwag mo na akong tatawaging Abby. Fine, pigil ni Brixton na huwag magtaas ng boses upang hindi makaagaw ng atensyon. Ang sabi mo sa akin noon ay gagawin mo lahat para makabayad ka ng utang na loob. This is what I want, Emma. I want you to marry me. Tumupad ka sa pinag-usapan natin noon. Emma, napatimbagang si Luis habang nakikinig sa dalawa. Hindi nakaligtas sa kanyang mata ang pamumula ng mata ni Emma. Nasukol ito at tila wala nang magawa. Brixton, hindi naman kasama ang kasal sa ibig ko sabihin. Pag-usapan natin to. Bumungis-ngis ang mukha ni Brixton. Huwag ka nang tumutol, Emma. Sukatin mo na lang ang wedding gown na ito para matapos ng usapang ito. Bumaling ang lalaki sa sales lady na naroon. Assist my fiancé and give her the best and the most beautiful gown in the store. Pinigil ni Luis na huwag tumayo at hilahin si Emma palayo sa lalaki. Ang saktan si Brixton ang tanging nasa isip niya ngayon. Relax, Luis. This is not the right time. Paalala niya sa sarili. Lihim na napangiti si Luis. Ikakasal naman talaga si Emma, subalit hindi sa'yo, Brixton, kung hindi sa akin. Dagdag pa ng utak niya. Tumayo siya para sundan ng sales lady. Sir, bawal ka hong pumasok dito. Mga staff lang ang pwedeng pumasok dito. Mabuti pa ho, lumabas na kayo. Magalang na pakiusap ng babae. I'm a customer here. Pinakita niyang VIP card na hawak. Nasaan ang wedding gown na pinagawa ko? Nandito na ba? Napanganga ang sales lady nang marinig ang bariton ng boses ng binata at hindi kaagad nakapagsalita. Lalaking lalaki ang boses nito at maganda sa pandinig. Nang alisin ni Luis ang suot na sombrero, hoodie at face mask ay nagmamadaling nilapitan to ng manager. Mr. Tan! Tarantang lumapit ang matandang manager. Agad na iginiya siya nito sa manikin na nasa dulo. Malapit sa bintana kung nasaan nakasuot ang isang napakagandang wedding dress. Kinabakasan ng gulat ang lahat ng empleyado ng nasabing store nang makitang mukha ni Luis. Napanganga ang mga kababaihan habang nakatingin sa matangkad na binata na ngayon ay nakapamulsang nakatingin sa manikin. Artista ba siya? Kahawig niya yung lalaki sa labas pero mas gwapo siya. Makinis at matangkad pa. Bulong na isang babae sa kasamahan. Natahimik ang mga sales lady nang banta nito ng tingin ng matandang manager. Give it to the most beautiful woman outside. Let her have this beautiful gown. May kakaibang ngiting utos ni Luis. Samantalang napanganga naman ang mga naroon sa kwarto, lalo ng manager. Tumikim ang manager at nagtanong. Gusto nitong makatiyak na hindi siya nabibingilang. Mr. Tan, ang tinutukoy mo ba na pinakamagandang babae ay ang fiancé ni Mr. Brixton? Tila naluno nito ang dila nang tignan nito ng malamig ni Luis. That woman is mine alone. She's my fiancé and soon to be my wife. Mapagang kinabitaw nito ng salita, Luis held the lace of the wedding gown with full of admiration on his face. Now, let her fit this beautiful gown. I want to see how beautiful it is on her. Tinaas ng manager ang kamay at pumalakpak ng 2 beses bilang pagtawag sa mga naroong empleyado. Narinig niyo sinabi ni Mr. Tan, 5 sa inyo'y tulungan ako na mag-assist sa kanyang fiancé. Dalhin ang lahat na magiging mga kahon na yan. Wika ng manager sabay turo sa kahon ng sapatos na naroon. Keep your mouth shut. Don't tell her about what I told you earlier. I want to surprise her and that bastard outside. Agad na tumango ang naroon kasamang manager sa utos ni Mr. Tan. Muling ibinalik na lalaking ayos kanina bago nauna nang lumabas. Siya bang sinasabi ni Ma'am Elsa na mapapangasawa ng kanyang anak? Usisa ng isang empleyado. Siya nga, natigilan ng manager na may mapagtanto. Kung ganoon ang babae sa labas ang anak ni Ma'am Elsa, nalaki ang matang bulalas ng matanda, natigagalang lahat. Kung hindi pa suminghal ang kanilang manager at hindi siya makabawi sa pagkabigla, kumilos na tayong lahat. Samantalang nagulat si Emma na bigla na lang may pumasok na 5 babae sa fitting room. Sandali, saan niyo ako dadalhin? Tanong niya, bigla na lang siyang hinawakan ng 2 babae at hinila. Miss, hindi ka nababagay na magsukat sa masikip na fitting room na ito. Doon ka sa VIP room.
Tugon ng isa habang titig na titig sa kanya. Hindi niya mapigilan ang makaramdam ng pagkailang. Simula nang dumating sila ni Brixton sa butik ay pinagtitinginan na siya ng mga ito. Sanay na siya pinagtitinginan noon pa man, pero dahil hindi siya masyadong nakakalabas ay naninibago na naman siya. Napakaganda niyo, homies. Papuri ng babae kanina pa itong nakatingin sa kanya. Pagkarating pa lamang nila ni Brixton, nang makarating sila sa fitting room na tinutukoy ng mga iting napaawang ang labi niya. Hindi dahil sa malawak ang kwarto, kung hindi dahil sa manikin na nakasuot ng isang napakagandang wedding gown. Sandali, kanino yan? Namamangha niyang tanong, hindi ito mukhang ordinaryong wedding gown o mamahalin lang. Napakaganda nito. Tsak siyang hindi basta-basta ang presyo nito. Hindi niya napigilan ang sarili na lapitan ito at hawakan. Bawat lace ay merong perlas na tsak niyang tunay. May pagkakonservative ang design dahil turtleneck long sleeve. Ang design subalit mas lalo lamang itong nagmukhang elegante sa paningin niya. Hinila siya ng 4 na babae sa isang corner na naroon ng tanging kortina lang ang harang. Teka, sandali lang. Wala siyang nagawa ng alisin ng mga itong suot niyang dress. Tanging bra at panty lang niya ang naiwan. Bumalatay ang pagkamangha sa mata ng mga kababaihan nang makitang napakagandang katawan ni Emma. Hindi ka lang maganda, miss. Napaka-sexy mo pa. Puri ng isa. Nahihiyang niyakap ni Emma ang katawan. Habang sinusot sa kanya ang magagandang wedding gown ay wala siyang ibang naramdaman kundi excitement. Siguro ay dahil sa napakaganda ng wedding gown na ito. Pagkatapos ipasuot sa kanya ang wedding gown ay giniya siya ng mga ito sa harap ng napakalaking salamin kung saan kita niya ang sarili. Napasinghap siya sa sobrang pagkamangha. Ang ganda ko, aniya na hindi makapaniwala. Do you like it? Nanigas ang katawan niya nang marinig ang baritonong boses na nagsalita sa kanyang likuran. Gumapang ang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Hindi niya maipaliwanag nang humarap siya sa lalaki na patingala siya. Hindi niya makita ang kabuhang mukha nito, subalit ang mga mata nito ay pamilyar sa kanya, maging ang boses nito. Sino ka? Biglang pagkabog ng kanyang dibdib, sobrang lakas, hindi niya alam kung bakit. One of the employees of the store. Maikling tugon nito, niluhod na lalaki isang tuhod sa lapag. Hindi siya nakapagsalita nang itaas nitong laylay ng kanyang suot at kunin ng isa niyang paa. Isinuot ng lalaki sa kanyang paa ang isang kulay puti na stiletto. Katulad ng kanyang suot ay meron itong perlas. Matapos isuot sa kanya ang 2 puting pares ng stiletto ay tumingala ito. You look perfect, Emma. You're beautiful as always. Natulala siya at napatitig sa misteryo at nangungusap nitong mga mata. Paano mo nalaman ang tunay kong pangalan? Tumayo ng tuwid ang lalaki. Kaya si Emma naman ang napatingala dahil sa tangkad nito. Maski meron tong face mask sa mukha ay batid niya na meron tong nakapaskil ng ngiti sa labi. I knew everything about you, and soon you will find out who am I. But for now, wait for me on the special day for us. Makahulugan itong wika bago lumabas ng fitting room. Sandali! Tawag niya sa lalaki subalit mabilis nang nawala sa kanyang paningin. Naiwan siya na maraming pagtatanong sa isip at isa na ang tanong na, sino ito? Samantala, patuloy sa pag-agos ang luha ni Emma habang nakaupo sa gilid ng kama. Hindi niya akalain na kasal ang gusto na magiging kapalit ng pagtulong ni Brixton sa kanilang mag-ina. Mami, umiiyak ka po? Tanong ni Angel bago yumakap sa bewang ng ina. Pinahid ni Emma ang luha. No baby, matulog ka na. Gusto mo bang kantahan kita? Malambing niyang tanong sa anak. Sige po, Mami. Pagkaraan ng 20 minuto ay kagad na nakatulog ang anak niya. Tumayo siya at nagtungo sa hardin. Wala siyang makapangtakot ngayon. Ano naman kung may multo dito? Mas nanaigang sakit sa dibdib niya at takot na maikasal kay Brixton. Kahit malaki ang utang na loob niya sa binata, hindi sapat na ginawa nito para pagtuunan niya ng pansin ng damdamin nito. Pinahid niya ang luha at nagpalingalinga sa paligid. Ramdam niya na merong taong nakamasid sa kanya. Naalala niya ang multong humalik sa kanya. Shit naman, marahil ay panaginip ang naalala niya. May multo ba na marunong humalik? Pinilig niya ang ulo. Inabot siya ng 3 oras sa pagkakaupo subalit walang multong nagpakita o nagparamdam. Sobrang pagkailang ang naramdaman niya habang naglalakad sila ni Brixton sa pasilyon isang gusali. Isinama siya nito sa dadaluhan nitong meeting. Hindi niya gustong sumama subalit mapilit si Brixton. Good morning, Mr. Marcelo. Bati ng mga empleyado kay Brixton. Natigilan si Emma at napahinto sa paghakbang. Marcelo, ngayon lang niya nalaman na kaapelyido to ng ex niyang, si Bob.
Nang mapansin ni Brixton ang pagtataka sa mukha ni Emma ay kagad na hinigit nitong dalaga. Tara na, may kalakip na taranta nitong wika. Mas lalong nagulat si Emma na makitang mag-asawa sa loob ng conference room. Kilalang kilala niya ang mga ito. Ito ang magulang ni Bob. Anong ginagawa ng mag-asawa rito? Dumating ka na pala, Bob. Humalik ang ginang sa pisngi ni Brixton. Maging kay Emma ay humalik ito. Ayaw ng ginang sa dalaga. Subalit kailangan itong makipagplastikan para hindi magalit ang anak na si Bob. Iha, ikaw pala ang bagong nobya nitong pamangkin namin. Mahina ang boses na wika pa ng ginang upang walang makarinig sa sinabi nito. Namilog ang mata ni Emma sa pagkabigla. Kung ganun ay magpinsan sina Brixton at Bob. Pinalamigan si Emma ng kamay. Wala siya sa sarili hanggang sa magsidatingan ang mga board members ng kumpanya. Hindi niya makakalimutan kung paano siya ipinahiya ng mag-asawa nung sila pa ni Bob. Hindi niya lamang ang pagiging mahirap niya ang kinutya ng mga ito, kung hindi ang ina at kapatid niya. Darating ang misteryosong tao na nakabili ng malaking shares ng kumpanya. Tsak na malaki itong gulo dahil hindi papayag ang pamilya ng merkado na mapunta sa ibang pamilya ang pamamahala ng kanilang kumpanya. Well, ako pipiliin ko kung alin sa kanila ang tingin ko ay mas malaking makikinabang ang kumpanyang ito. Malaking halagang usapin dito. At nitong nakaraang 3 buwan ay napakabilis bumaba ng sales target natin. Kapag nagpatuloy ito ay maapektuhan ang kumpanya ng gusto. Maging ang karamihan sa investors ay isa-isang nag-back out sa hindi malamang dahilan. Mukhang kailangan na nating magpalit ng mamamahala sa MCC Corp. Tama ka. Mukhang kailangan na nating mamili ng karapat-dapat na mamamahala sa kumpanyang ito. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Bob at ng magulang nitong usapan ng mga board members. Si Emma ay dama ang tensyon na nabubuo sa paligid. Bakit kasi sinama pa siya rito ni Brixton? Isip-isip ng dalaga. Humahangos na lumapit si Celeste kay Brixton at nag-informa rito. Dumating ng taong nakabili ng malaking shares ng kumpanya, sir. On the way na sila rito sa conference room. Nagkatingin nilang mag-asawang Marcelo. Samantalang kumuyom ang kamao ni Brixton. Naging maingay sa buong silid. Kanya-kanya namang espekulasyon ng tao sa loob. Balak nang nakabili ng ari ng buong kumpanya. Isa yun sa naisip ng mga narito. At kabilang ang pamilya Marcelo roon. Hindi malinaw ang dahilan sa kanila kung bakit nga ba, pero bakit bibili ng isang tao ang kumpanya na hindi naman kasing tayog ng ibang kumpanya? Nabili ng taong yun ng 30 times ang presyo ng mga shares ng mga board members nila. Isa lamang ang ibig sabihin nito, ubod ng yaman ng taong nakabili ng mga shares. Bakit magpapakita ng interes ang napakayamang katulad nito sa kumpanya ng MC Corp? Lubhang nakakapagtaka. Si Mr. Tan ba yan? Hindi makapaniwalang bulalas na isang matandang board member. Si Mr. Tan na apo ni Lucio Tan. Siya nga ang nagmamay-ari ng HGC Empire. Bulalas na isa pa. Lahat ng nasa kwarto ay nagimbal sa pagkagulat, kabilang ang pamilya Marcelo. Samantalang nanigas sa kinatatayuan si Emma. Biglang pagbilis ng kabog ng kanyang dibdib nang magkasalubong sila ng tingin ng lalaking kadarating lang. Luis? Itong kapatid ni Brixton, ang lalaking multo na gumulo sa sistema niya noong nakarang araw. Ngayong narito ito, ibig sabihin hindi ito isang multo. Hindi ito patay katulad ng sinabi ni Brixton sa kanya. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Luis nang makita si Emma. Hi there, Emma. Long time no see. Samantalang namutla si Brixton, nangyari ang bagay ni iniwasan itong mangyari. Ang makita ang dalawa. Napaigik si Emma nang higitin ito sa braso ni Brixton upang ialis sa kwartong yon. Subalit bago pa makalabas ang lalaki ay humarang na si Luis sa daraanan nito. Bitawan mo siya kung ayaw mo madurog ang buto mo sa katawan mo. Malamig at puno ng pagbabanta ang boses na wika ni Luis. Nagdulot yun ng takot sa lahat ng nasa kwarto. Walang nagsilita maski ang magulang ni Brixton ay natikom ang bibig. Animoy nakalunod ng kanilang mga dila. Nanginginig ang kamay na bumitaw si Brixton sa payat na braso ni Emma. Malamig sa silid dahil sa aircon subalit pawisan ito ngayon. Why don't we start the meeting and deal with the issue of this company? Wika ni Luis. Subalit nakatuon lamang ang mata nito kay Emma na nakatulala habang nakatingala sa kanya. Haplos nitong brasong nasaktan dahil sa mahigpit na pagkakahawak ni Brixton. Umupo tayo, Emma. Anyaya ni Luis. Pinagilan ito ng upuan ng dalaga subalit bakas ang pag-atubili sa mukha nito. Lalo pat narinig nitong tikim ni Brixton. Tumiim ang bagang ni Luis nang umupo si Emma sa kinupuan kanina, sa tabi ni Brixton. Shit! Nagtitimpi lamang si Luis na huwag lapitan ng dalaga at ibalik sa tabi niya. Kung gagawin niya yon ay tsak na magtataka ito't matatakot.
Ang alam nito ay kapatid niya si Bob, o mas kilala nitong si Brixton. He had to restrain himself so that she wouldn't be afraid of him. Pasasan ba't makukuha niya rin ang babaeng mahal na mahal niya? I own the 55% shares of this company, while the owner of itself owned the 30%. Mas malaki kumpara sa iyo ang pag-aari kong shares, Mr. Marcelo. Hindi mapakali sa kinaupuan ng ama ni Bob. Ang asawa nito'y namumutlang mukha sa magkahalong takot at kaba. May hinala ang mag-asawa kung saan mapupunta ang usapang ito. This company should be managed by me, right? Mr. Tan, nagpupuyos sa galit na tumayo ang ama ni Brixton. This company is our family business. This is ours and not yours. I'm not asking your permission, Mr. Marcelo. Malumanay ang boses ni Luis. Subalit nasa labi ang isang ngisi. Ngising hindi nagugustuhan ng pamilya ni Bob. All the members of the board decided to manage it with those who have more ability and a large ownership of shares in the company. In other words, they want me to be in charge here and not you. Lumaki ang ngisi sa labi ni Luis nang makita kung paano nawala ng kulay ang mukha ng matandang lalaki. Masyadong mababa ang sales ng kumpanya niyo nitong nakaraang 3 buwan. Hindi nito naabot ang target sales. Ano sa tingin mong kahihinatnan nito gayong maging ang mga investors nitong kumpanya isa-isa na ring nawawala? Nagkaroon ng bulong-bulungan samantalang naguguluhan si Emma sa mga naririnig niya. Bakit Tan ang apelyido ng lalaki at hindi Marcelo? Bakit kinakalaban nito ang magulang at kapatid? Napuno ng katanungan ng isip niya hanggang sa matapos ang meeting. Abby, let's go! Nagmamadaling inakay siya ni Brixton, hindi niya ito tinawag na Emma. Sa pagkakataong ito ko hindi Abby, natigagal si Brixton na higitin niyang braso pabalik. Abby, hindi Abby ang pangalan ko Brixton. Mahina ang boses na sambit niya. Pigil ang sarili na huwag tumaas ang boses. May hinalang nabubuo sa isip niya. Fine, tara na. Nabigla si Brixton at hindi na paghandaan ang pagtakbo ni Emma pupunta kay Luis. Emma! Daman ng lalaki ang pag-ahon ng takot sa dibdib na baka sa sandaling ito ay malaman na ni Emma ang totoo. Pakiramdam ni Emma ay napakalayo ng lalaki sa kanya at ang tagal niyang makarating sa harapan nito. Emma, Luis, pareho silang natigilan ng tawagin nilang pangalan ng isa't isa. Hindi na malaya ni Emma na umiiyak na pala siya. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang lalaki na nagdala sa kanya sa ospital. Ito ang dahilan kung bakit sila ligtas ng kanyang anak. I'm glad you remember me. May ngiti sa labing wika ni Luis. Hindi may tatago ang labis na kasiyahan sa kanyang mukhang ngayong kaharap niya si Emma. Emma, umalis na tayo. Gate ni Brixton, subalit hindi ito pinansin ng dalaga. Hindi kayo magkapatid ni Brixton? Tama ba ako? Kinakabahang tanong ni Emma. Nang tumango si Luis ay lalong nagunahan sa pagtulong luha niya. Kung ganun, ay niloko siya ni Brixton. Ano pa kayang mga kasinungalingan na sinabi nito sa kanya? Lumuluhang tumingala si Emma. Tipid siyang ngumiti kay Luis. Salamat nga pala dahil sa iyo iligtas kami ng anak ko. Salamat Luis. Emma, nabitin ang mga sasabihin ni Brixton sa ere nang bumaling si Emma dito at luhaan ang mga mata't puno ng katanungan. Napalunok ang lalaki, hindi nito alam kung paano lulusot sa pagkakataong ito. Bakit ka nagsinungaling sa akin, Brixton? Ngumisi si Luis. Ito na ang pagkakataon niya upang makuha ang gusto. Mr. Marcelo, Mrs. Marcelo, hindi ba't gusto niyong makuha muli ang pamamahala ng sarili niyong kumpanya? Bakit hindi tayo magkaroon ng kasunduan ngayon? Ibibigay niyo sa akin ang gusto ko kapalit ng iniingatan niyong kumpanya. Dumilim ang mukha ni Brixton sa galit. Meron siyang hinala sa isip. Kung sinong gusto nitong tinutukoy nito. Sa susunod na natin pag-usapan ng bagay nito, Mr. Tan. Hinatak ni Brixton si Emma para makalayo sa lugar, subalit pumigilin ng kamay ni Luis sa kabilang braso ng dalaga. Hindi siya sasama sa'yo, Bob Marcelo. Nalaki ang mata ni Emma sa narinig. Bob? Namutla si Brixton. Tara na Emma, hindi ka dapat nakikinig sa sinasabi ng ibang tao. He is right, Emma. You shouldn't listen to anyone. Especially sa isang katulad niya. Naggalawan ng panga ni Luis sa pagkakataong ito sa matinding galit para kay Brixton. That man is not my brother. He is Bob Marcelo, your ex-boyfriend. Pinalabas lang niya na patay ang pamilya mo, Emma. That bastard lied to you. Nabitawan ni Bob si Emma dahil sa panghihina. Tila nawalan siya ng lakas ngayong alam na ni Emma ang totoo. Emma, pakinggan mo ko. Hindi totoong lahat ng sinasabi ng lalaking yan. Diyos ko. Natutop ni Emma ang bibig. Ngayon malinaw na sa dalaga kung bakit Marcelo din ang surname nito at kung bakit kilala nitong magulang ng ex niya.
Dahil ito mismo ang ex niya. Pero bakit iba ng itsura nito? Nagparitoke ba to? Lalong bumuhos ang luha ni Emma. Pinalabas daw ni Bob na patay na siya. Kung gano'n ay ang alam ng pamilya niya ay wala na siya. Samantalang alam naman niya ay wala na ang mga ito. Bakit mo nagawa sa akin to, Bob? Lumuluhang hinampas niya ito sa dibdib. Pinaniwala mo na ako na wala na sila nanay at Camila. Pati bang pagtatangka sa buhay naming mag-ina isa rin yung palabas? Lahat ng alam mo ay pawang kasinungalingan, Emma. Walang totoo sa mga sinabi niya. Masasaktan man si Emma ay pinili ni Luis na sabihin yon. Mabuti ngang malaman ng dalagang katotohanan ng sa ganoon ay matapos ng lahat ng ito. Layuan mo anak namin. Lumapit ang ina ni Bob at malakas na tinulak si Emma palayo rito. Kasalanan mo kung bakit nagawa lahat ng anak ko. Walang may dapat sisihin dito kung hindi ikaw. Ano bang pinakain mo sa anak ko at hindi ka niya makalimutan? Isa ka lang namang hampas lupa. Shut up! Namutlang mag-asawa na maglabas ng baril si Luis at itutok dito. Insult her again, and I will blow your head here. Huwag niyong isisisi kay Emma ang kahibangan ng sarili niyong anak. Sa susunod na insultuhin niyo si Emma, hindi ako mangingimi na patayin kayong tatlo. Don't try my patience. Hindi niyo alam kung anong kaya kong gawin. Galit na galit si Luis, naglalabasan ng ugat nito sa leeg. Nanginginig ang kamay nito sa kagustuhang iputok ang hawak na baril. Nagpipigil lamang ang binata dahil hindi niya gustong mag-iwan ng takot kay Emma. Isa ito sa natutunan niya kay Jovito. Emma, please, huwag mo kong iwan. Bumalik na tayo sa bahay kung saan naghihintay sa atin si Angel. Humikpi si Emma at umiling kay Bob. Kukunin ko lang ang anak ko, Brixton. I mean, Bob. Hindi na kita gustong makita. Ang mga kasinungalingan mong dahilan kung bakit nahiwalay ako kila Nanay at Camila. Hindi kita kayo mapatawad sa ngayon. Mommy! Nabigla si Emma nang yumakap sa kanyang anak. Subalit hindi ang pagdating nito ang kinabigla niya, kung hindi ang mahabat na katali nitong buhok. Tumingala si Angel sa kanyang ina. Maya-maya'y mahina itong humikbi. I miss you po, Mommy. Angel? Mommy? Daddy? Tumakbo palapit si Ashton at yumakap din sa kanilang ina. Samantalang napahawak sa ulo si Emma. Nakaramdam siya ng hilo. Gulong-gulong isip niya, namamalikmata lang ba siya? Bakit dalawang angel ang nakikita niya? Emma, tawag ni Luis sa dalaga nang mawalan to ng malay. Mommy! Magkakasabay na tawag ng kambal sa mommy nila. May pag-aalala na nakatunghay sina Ashton at Angel sa mami nila habang nakahiga ito. Wala pa rin itong malay magmula nang manggaling sila sa meeting na dinaluhan ng kanilang ama. Daddy, relax ka lang, okay? Hindi po masungit si mommy. Humahagikik na wika ni Angel. Napansin ng paslit na kanina pa paroon at parito si Luis. Bakas ang kaba sa mukha nito ngayon. Maging si Ashton ay napangiti sa tinura ng kanyang kakambal. Ngayon lang niya nakita ng kabadong daddy niya. Wala nang bakas ng katapangan nito na madalas nang makita noon. Tila isang kabadong batang daddy nila ngayon. Dad, tama si Angel. Hindi po masungit si mommy. She's the best mom in the world. She is kind just like Angel. Napatunayan niya ni Ashton sa maikling panahong nakasama niya to. Mahina ho ng mommy nila. Hindi to katulad ng tita Camila niya na maingay at madaldal at masakit sa tenga ang bunganga. May pilyong ngiti na bumaling si Ashton sa kapatid. Naalala nitong binili ni Bert sa kanila. Tila nakakaintindi naman si Angel sa naisipahiwatig ng kakambal kaya kaagad itong tumayo. Daddy, maglalaro lang po kami ni Ashton sa labas. Babay po. Mag-loving-loving na po kayo ni mommy pagising niya po. Pinamulahan ng tenga si Luis sa narinig. Hey, saan yung narinig ang salitang yan? Angel, Ashton. Tawag ni Luis sa dalawa subalit mabilis na nakalabas ng kambal ng kwarto. Shit, loving-loving. Kanina to natutunan ng kanyang anak. Si Manang Bert po. Rinig niya na sigaw ng dalawa bago tuluyang makalayo. Nahilot ni Luis ang bridge ng ilong. May hinala siya sa isip na nagbilin din ang lalaki. Naiwan silang dalawa ni Emma sa kwarto kaya nagmamadaling umalis ang dalawang bata. Well, Bert knows how he missed Emma than everyone does. Bilang kanang kamay ay nakita nito kung paano siya lumuha dahil sa labis na pangungulila sa babaeng mahal na mahal niya. Lumapit siya sa kinahigaan ni Emma. Umupo siya sa upuang naroon. He couldn't help himself to hold her small hand. Luis gulped multiple times. He feels like his chest will explode anytime because of happiness. Nagiinit ang sulok ng kanyang mata hanggang sa hindi na napigil ng binatang maluha. Finally, he sobbed like child while holding her small and delicate hand.
Madiin ang pagkakahawak rito ni Luis na tila ba takot itong kumawala ang kamay ni Emma sa kanya. You came back to me. As a man and the last member of his clan, Luis never showed to anyone his weakness. Subalit ngayong nasa harapan na niya ang babaeng labis na minamahal ay hindi na kaya nitong pigilan ang nag-uumapaw na damdamin. Thanks God, you brought her back to me even I'm not deserve it. How could I thank you enough? Nakatinginan si Camila at ang kanyang ina na nasa labas ng pintuan ng kwarto. Hindi nakasara ng maayos ang pinto, kaya naman narinig nila ang lahat. Nagkakaintindihang nilisan nilang lugar sa kabila ng kagustuhang makita at makausap si Emma. Kailangan ng dalawa ng oras upang magkasama at magkausap. Nang magmulat si Emma ay ramdam niya ang mainit at malambot na bagay sa kamay niya. Napaawang ang kanyang labi nang makita si Luis na hawak ang kamay niya. Panaka-naka din ang pagdampi ng mainit itong labi sa kanyang kamay. Bigla ang pagsikip ng kanyang dibdib sa hindi malamang dahilan nang makitang luha nito sa muka. Bakit parang ang bigat ng dibdib niya na makita itong lumuluha? Saka bakit hindi niya magawang hilahin ang kamay mula sa lalaki? Yun dapat ang unang gawin nang makita niyang hawak nito ang kanyang kamay. Subalit may pumipigil sa kanya na hilahin ang kamay mula dito. Nang makita ni Luis si Emma, nagising na ay mabilis na pinahid nito ang luha. I'm sorry. I couldn't help myself but to cry. Binaba ni Emma ang labi bago nahihiyang binawi ang kamay. Naalala niyang dahilan kung bakit nawalan siya ng malay. Luis, nagsimulang manginig ang labi ni Emma. Dumadagungdong ang dibdib niya sa labis na kaba. Bumangon ang samot-saring damdamin sa puso niya kasabay ng hinala sa isip niya. Anak kong batang lalaki na. Nakita ko, hindi ba? Kakambal sila ni Angel. Tama ba ako? Nang tumango si Luis sa kanya ay napahagulhol siya ng iyak. Diyos ko! Nagunahan sa pagpatak ang luha niya. Parang sumisikip ang dibdib niya sa revelasyong nalaman niya. Paano yun nangyari? Hindi ko maintindihan. Paano may kakambal ang anak ko nang hindi ko nalalaman? Napahikbi si Emma nang maalalang mahigpit na yakap ng batang inakala niya si Angel. Mami, masaya po ako na makasama ka. Akala ko hindi na kita mayayakap katulad po nito. Naalala ni Emma na nang madalas sabihin sa kanya ng batang inakala niya si Angel tuwing gabi bago tumatulog. Sumikip ang dibdib niya, naguguluhan man siya kung paano'y nangyari, mas nangingibabaw ang awa ni Emma para sa kanyang anak. Sa maikling panahong magkasama sila, ibatid niya na uhaw ito sa pagmamahal ng isang ina. You need to know everything, Emma. Batid ni Luis na masasaktan ito, subalit kailangan niya sabihin kay Emma ang totoo. Si Bob ang dahilan kung bakit nagkahiwalay tayo ng mga bata. Siya ang dahilan kung bakit hindi mo nakasama si Ashton. Ang dahilan kung bakit hindi ko rin nakasama kayo ng anak kong si Angel. Natigagal si Emma. Subalit ang nakapagpagulat ng husto sa kanya ay ang huli nitong sinabi. Anong ibig mo sabihin na, anak mo? Ang magaan na pakiramdam ni Emma para kay Luis kanina ay bumigat. Ngayon ay lumuluhan na siyang nakatingin dito na merong puot sa mata na mapaklaro ang hinalang nasa kanyang isipan. Bumalatay ang takot sa mukha ni Luis, takot na baka hindi siya mapapatawad ni Emma sa aaminin niya. Subalit wala siyang ibang pagpipilian. Hindi niya gusto na magsinungaling para mapagtakpan ang kasalanang nagawa niya. I am their father, Emma. Anak ko ang kambal. Tahasan niyang amin sa dalaga. Napailing ang mukha ni Luis sa lakas na sampal ni Emma. Ikaw ang lalaki na naman tala sa akin? Bakit mo nagawa sa akin yung Luis? Bakit? Dumating ng kinatatakutan ni Luis. Yun ang galit ni Emma sa oras na malaman itong totoo. Hindi napigilan ng binatang pagtulo ng luha. Mapatawad sana siya ni Emma sa nagawa niyang kasalanan. Ano kayang mangyayari ngayong unti-unti na nagkakaroon ng linaw kay Emma ang lahat? Magawa kaya niyang mapatawad si Luis, ang ama ng kanyang kambal? Ano ang gagawin ni Bob, aka Brixton, ngayong nalaman na ni Emma ang lihim na tinatago sa tunay niyang pagkatao? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.